Sunod na testigo, kailangan may affidavit dahil yun ang gagamitin basihan para tanungin kayo sa inyong sinasabi kung totoo o hindi. Malino po? Opo, sir. Okay, please proceed. May I open my mouth, Mr. Chair? Sure. Thank you. I know there are mosquitoes there, not flies. No, the chair is correct. Just for the purpose of order, we are all passionate here because we are all in search of the truth. Mr. Chair, there's no intent whatsoever to mislead. In fact, tinetesting natin yung witness. Is he misleading the public and this committee or tama ba? Kaya pag sinabi niyang walang affidavit tapos meron, kaya, hindi misleading yun eh. Tinetest nga yung sinasabi niya. So having said that, kay Edgar, balik tayo kay Mr. Macdum, no? So nung dinala niyo na po dun sa lote ni SPO4 Laod, tama po ba, sir? Opo. Anong ginawa niyo po sa kanya? Si Macdum, sir. Pinatay po. Paano niyo pinatay, sir? Binigti. Okay, sir. Sir, tapos pagkatapos niyo binigti, Sinapsap nila ni Arthur Las Cañas. sino po nagbigti? Kami po ang nagbigti, sinapsap ni Arthur Las Cañas. Sinapchap. Opo. Ano ibig sabihin ng sinapchap? Yung- Tinagataga. Tinagataga. Tinagataga, sir. Go ahead, please. Sige. So, tinataga. So, hindi, ang pagpatay po sa kanya, bigti, hindi po nilaslas yung liig ng kutsilyo. Hindi. Bigti din. Tinagtad po o pinagsasaksak? Tinagtad po. Okay. Bakit po sa inyong paragraph 35, page 5 ng inyong affidavit, ito po sinabi nyo. I'll say it in English, Mr. Chair, then translate in Tagalog. After 2 days later, I met Salik Macdum still in the second floor of Penaplata Market. Unknown to him, SPO4 Arthur Las Cañas and their group was already with me. They made a show of arresting Salim Macdum, and we brought him to the burial site in Barangay Maa, Davao City, where I saw the group slit his throat and took turns stabbing him to death. After he died, they buried him there in a lot owned by retired SPO4 Ben Laod. Sir, ang sinabi mo sa affidavit, nilaslas ang liig, tapos pinagsasaksak. Ang sinabi mo last hearing, chinap-chap at binigte. Ngayon, ang sinabi mo rin binigte. Ano ang totoo sa dalawa? Basta binigti, sir. Binigti yan, sir. Binigti yan. Bakit po sinabi nyo sa NBI na nilaslas ang liig? Binigti yan. Ano na? Senator Cayetano, you have one Yes, sir. minute and 10 seconds. Okay, may sagot to kayo kay Edgar. Bakit magkaiba parati kwento nyo sa Hindi naman affidavit? kinakount yung time ng witness eh. Yung witness can answer for a long time. I'm just telling you that because Yes, sir. you already have three Yes, sir. Thank you, sir. substitution. Go ahead. Sir, yung pagkuhan na, sir, si Arthur Las Cañas na ang sumaksak at saka sumaksak, sir. Igo lang ko nga nagbigti. Igo lang ko nagbigti, sir. Siya lang daw nag-strangle. Sino? Siya lang. Siya nag-strangle. Pero yung sumaksak daw, yung... Sandali lang po, no? Okay, magagalit sa akin. Sinabi nyo kanina, binikti nyo ang dalawa ni, ano pa na, si Castañas. So, Lasanya, ano? Nagugutom tuloy ako rito. Opo. Malapit Opo, na sir. po Pasko, kaya kastanyo. Ano pangalan nun? Ano? Las Cañas, sir. Las SPO4 Cañas. Las Cañas, sir. Alam ko naman, para lang relax tayo. Las Cañas. Okay. Sabi mo kanina dalawa kayo nagbigti. Tinulungan mo siya. Basta, sir, kaming dalawa ang nagbigti. Katapos, pagbigti, sir. Pero ngayon, sinasabi mo, ikaw lang ang nagbigti. Di nagbigti, Alin ang sir. totoo? Oo. Tapos, siya na ang may hawak man siya ng kutsilyo. Siya na ang... So nagbago na naman tayo. Oo, sir. Kanina, dalawa kayo nagbigti. Kaming ang dalawa, sir. Kaming Yung dalawa. dalawa. Oo, O, sir. tapos? So, may hawak siyang kutsilyo, sir. Tapos, Oo. Tapos, nilastas yun sa ang yung ilig. siguro niya, sir. Oo. Importante, ba't di mo sinabi kanina? Sinabi mo lang binigti. Oo, sir. Importante yun.
Opo sir, kailangan Yung- kailangan kompleto sir. Nilaslas yung leg. Lalo na sinabi mo doon sa affidavit mo nung una, na nilaslas, tapos sinaksak na sinaksak. Pagdating mo rito ngayon, binigti, sinapchap na. Wala yung laslas. Malayo yun. Opo sir. Anong paliwanag mo? Basta yung sa akin lang sir, totoo yan sir. Hindi pwede yung basta, totoo. Kailangan sabihin mo yung totoo talaga. O totoo. Ano yun? Basta. Gordon pa rin ako. O so Ano ba sa yan? ako sir, gibigti na siya sir, tapos gilaslas na ni Arthur Las Cañas sir. Mo na akong gusto ipasabot sir. Translation, please. Translation, please. Iyan ang gustong ipaalam, ipaintindi sa inyo. Okay. Ano ang gusto mong pailang? Kanina sinabi mo, binikti. Ninyong dalawa. Tapos wala na. Tapos ngayon, nung nakaraan, sinabi mo, pinagsasaksak. Tapos ngayon, sinasabi mo ngayon, sa isang affidavit mo, nilaslas, tapos sinaksak. Walang bikti. Ano ngayon ang totoo? Ang totoo yun sir, sa umpisa, binigti yan. Pagkatapos linaslas ni Arthur Las Cañas, yan ang Sige, paliwanag okay. ko sir. Okay, alright. Sige. Pasensya na kayo, ha? Mr. Chair, may I ask Senator Pacquiao to ask the question? Kasi ang question ko, bakit iba sa NBI sinasabi mo, iba dito? Gar, nganong lahi-lahi man nimong statement, lahi sa NBI, lahi dire. Lahi-lahi man nimong istorya. Usahay man good sir, naglibog na ko sir. Usahay naglibog ko. Ano yan? Ano yan? Ano? Ang sabi ko, bakit ang tanong ko sa kanya, bakit iba Mr. Chairman, ang tanong ko sa kanya, bakit iba-iba yung statement mo sa NBI saka dito? Ang sabi naman niya, nalito na po kasi ako. So nalito na po kasi siya. So Just for the record, ang sa Bisaya po kasi nalito, naglibog. Bisaya, nalito. So sa Tagalog kasi naglibog, pangit, iba yun eh. Hindi naman pangit yun. In your mind, naglibog. Anyway, for the record again, Mr. President, Mr. Chairman, iba po yung nasa NBI. Kanina, I asked him, may laslas. Sabi niya, walang laslas. Next question ka, Edgar. Nakakang barel? Do you have a gun? Nung panahon na yun? Na sir, na ako. Sarili mo? Opo. Anong barel? Ah, Anong brand po? Colt 45 sir. So, original. Original, binili ko yung kang Arthur Las Cañas sir. Okay. Binigay sa'yo. Binili sir, binili. Magkano pila ang... 25 man siguro sir. Paano mo na-afford bumili ng barel na 25,000 kung 3,000 a month lang ang sweldo mo? Hindi man sir, ako nagbuburo ako ng lupa. Yung may ginansya naman ako sir, nagbibinta-binta ng lupa sir sa Island Ganit Samal sir. So may iba kang income kasi nung unang sabi mo, yun lang, 3,000, naging 4,000, naging ganon. So may iba ka pang negosyo din. O siyempre naman sir, kaya kung hindi ka mabubuhay sa sahod mo sir nga 5,000 lang, may anak ka sir, paano pagkabuhay mo yan? Hindi sir, ang punto ko, nung una kasi ang pinapalabas mo, kaya ka nag-DDS, yun lang sweldo mo, wala kang mahanap na ibang trabaho. So kung may kinikita ka naman sa lupa, Pansamantala nating puputuli ng ating live coverage mula sa Senado para bigyang daan ang pagbisita ni Pangulong Duterte sa mga pulis ng Camp Vicente Alagar, Cagayan de Oro.